Special po ang pagdiriwang o liturhiya natin sa araw na ito ng linggo. Kadalasan tayo po ang misa natin sa gabi ng Sabado ay anticipation for the next day, sa Sunday. Ngunit ngayong araw pong ito ay patuloy po ang ating pagdiriwang ng kapistahan ng pagtatalaga ng Palasyong Simbahang Laterano sa Roma. Dedication of the Lateran Basilica in Rome. Mga kapatid, to dedicate or consecrate a place to God is a ritual that is found in every religion. To reserve a place to God is an act of recognizing His glory and His honor. When the Emperor Constantine granted full liberty to the Christians in the year 313, they did not spare in order to construct places for the Lord. Numerous are the churches constructed at that time. Constantine himself also constructed churches, one of which it was a magnificent basilica on the Cælian Hill in Rome, over the ancient Lateran Palace, which Pope Sylvester I dedicated to the Christ the Savior. A chapel dedicated to Saint John the Baptist was built inside it, which served as the baptistry. This moved Pope Sergius III to dedicate it to Saint John the Baptist as well. Lastly, Pope Lucius II also dedicated it to Saint John the Evangelist in the 12th century. Thus, the name of this papal basilica is the Basilica of the Most Holy Savior and of Saints John the Baptist and John the Evangelist in the Lateran. Christians in the world consider the basilica to be the mother church of all churches in the world. Kaya ganun na lamang po kadakila ang ating pagdiriwang sa ngayon. This church, Lateran Church, o St. John Lateran Church in Rome, was destroyed several times in the course of the centuries, but always rebuilt. The final reconstruction took place under the pontificate of Benedict XIII. The church was rededicated in 1724. It was at that time that the feast celebrated today was established and extended to the Universal Church. Kunting history po ng Basilica o Lateran Basilica in Rome. The celebration today, kapistahan ng pagtatalaga ng Palasyong Simbahan sa Laterano, kasama ng mga pagbasa po natin, ay nagpapaalaala sa atin ng tatlong bagay na nais ko pong iwan at ibahagi sa inyo at may pwede niyo pong maging take home pagkatapos ng misang ito. Una, the temple is a meeting place. Ang Palasyong Simbahan ay isang lugar, tagpuan. Tagpuan, it's a place of encounter between humans and His Creator. The church or the temple is a place where we encounter the divine. Isa po itong paraan, isang lugar po ito na kung saan tayo ay nakikipagniig sa ating manlilikha, na kung saan nagkakaroon tayo ng authentic encounter, makatotohanan at payak na ugnayan sa harapan ng ating manlilikha. Kaya nga po, ang simbahan natin, mga simbahan natin ay tinuturing nating lugar na banal sapagkat naniniwala tayo na sa mga lugar na ito, tayo ay nakikipagniig personal and communal sa ating manlilikha. Di po ba tayo mga Pilipino ay madalas pagdating natin sa simbahan, iba yung ating attitude. Kapag sa bahay, burara tayo. But look, observe that it's just simply natural for us to show respect pag duman tayo sa simbahan. Even the simple drivers, pagdaan sa Quiapo Church, pagdaan dito, nagsa-sign of the cross. Ano po? Bahagi ito ng ating malalim na paggalang
sa mga tahanan na kung saan itinuturing po na lugar na banal tulad ng mga simbahan. So it's a place of encounter. Second, that temple is not limited to the physical temple. Hindi lamang po ang definasyon nito ay itong simbahang bricks, itong construction na ito, hindi lamang. Ngunit sa pamagitan ni Kristo, pinalalim niya po ang kahulugan ng pag-unawa natin sa simbahan. Ito ngayon ay ang ating katawan, ang ating puso where God resides. Kaya nga, noon sinasabi natin lagi na ang katawang lupa nating ito ay marupok, nagkakasala. Tama man din yon. Ngunit, huwag nating kalimutan, ang katawang lupang ito ay binasbasan, pinagpala, at ginawang tahanan ng ating Panginoon. Kaya nga, ang ating our body is the temple of the Holy Spirit. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Kapansin-pansin may mga paniniwala tayo na lagi nating sinasabi na bakit parang paggagawa ako ng masama, there is as if some kind of voice deep down inside my heart that is telling me, masama yan. May konsepto agad tayo ng paggawa ng masama, na masama yun. Some other people would call that presence of God inside. Or some others would simply call it conscience. Ang presensya ng Diyos na nananatiling buhay sa ating mga puso. Sa mga katuwid, totoo nga na ang katawang ito, ang pusong ito ay pinanahanan ng Panginoon o ng banal na Espiritu. And that understanding comes from Jesus. Our body is no longer just simply this body, but this body is the temple of the Holy Spirit. Pangatlo po, halina na ang kapistahang ito ng pagtatalaga ng palasyong simbahan sa Laterano, sa Roma, ay magpaalaala sa atin ng walang humpay na panawagan ng Diyos na manatili tayong nakaugnay sa Kanya. Let us always be connected to God, to Jesus, the divine Word. And we can translate that connection or connectedness in three things. One, selflessness. Just like Jesus, He was able to offer Himself, offer His life. The image of the cross is a tremendous expression of God's love. He was able to do that out of love, out of His selflessness. Kaya ng Panginoong gawin yon. And we, as followers of Jesus, the divine Word, our saints showed us the example. Oo, mahirap, pero hindi po siya imposible. Kaya din pala. Kaya din po natin. And many of you here present, and even those who are following us via Facebook Live, many of you are doing it. You are doing a lot of selfless things in your life. Itong connectedness with the divine Word, with God, can be translated to entrusting everything to Him. Ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Kung minsan, madalas po nating iniisip na, Lord, ito yung gusto ko. Tama po yun, nakikita natin sa mga reels ng Facebook. Kung tayo lang masunod, straight line ang gusto natin sa yung pag-abot sa ating mga nais sa buhay. Walang liko-liko. We wanted it to, instant. Gusto natin marating agad, ma-achieve agad, instantly. But real life reminds us that hindi ganun Kailangan mo mag-labor, kailangan mo nang magpagal, masaktan kung minsan. Kailangan mo magtiis, magsakripisyo. Lalo na sa mga kabataang nag-aaral ngayon. Hindi madali magtapos ng kurso, di ba? Hindi sa mga nagtatrabaho, hindi pinupulot ang pera sa kalsada, gaya ang sinasabi ng ating mga magulang. Hindi po. If we have a dream, we really have to work for it, labor for it, tsaka magpawis para dito, magpagal para dito.
Kaya nga po kailangan sa kabila ng ating sariling pagsisikap, siguro maganda din yung, Lord, bahala ka na sa iba. I will do my best and you do the rest. Bahala ka na po. Ito po ay pagpapamalas ng paghayagang pagtitiwala, malalim na pagtitiwala at paglalagay ng ating pag-asa sa kamay ng Panginoon. And finally, ito pong connectedness natin sa divine word or to Jesus, to God, can be translated to our service out of love. Paglilingkod, pag-aalay ng paglilingkod, alang-alang o ng may pag-ibig, ng may pagmamahal. Maganda po yun, hindi nakakapagod yung maglingkod ng nag-aalay na kasama ang pagmamahal. Hindi rin nakakasama ng loob kung hindi tayo pasalamatan. Hindi rin nakaka-discourage kung hindi tayo ma-appreciate. Kaya nga, I guess Christ, He showed us a very good example. Sa maraming karanasan ng Panginoon, maraming beses din po siyang hindi tinanggap. Maraming beses din po siyang dinidiscourage ng mga tao. But I guess the attitude of Jesus is a very good example to follow and can be our inspiration. Jesus would always tell His disciples, let's go to the other side of the lake. Let's cross the border. Let's cross the river. In Africa, kung saan po ako nag-work before, we always cross rivers. And I guess that's very important when kapag hindi tinanggap dun sa ibang village, mayroon namang next village, baka doon tanggapin tayo. I experienced that. And Jesus did that. When people doesn't appreciate Him, He just leave the place and cross over and go to the other side of the lake. Tumawid po siya. So, Jesus was doing service out of love. So mga kapatid, sa araw na ito, sa ating pagdiriwang ng dakilang pagtatalaga ng palasyong simbahan ng Laterano sa Roma, again, ang simbahang ito, ang ating inang simbahan ay nagpapaalala sa atin ng pagkakaroon. Una, the temple as a meeting place, Jesus as the new temple, and let us always be connected to God. Amen.